Hello guys, my name is Rosel Hugilon and welcome back to my channel or welcome to my channel. And for today's vlog, i-share ko sa inyo yung mga experiences ko nung pagkatapos kong maoperahan. So, naopera na ako sa fallopian tube, pero hindi ko na i-detailed masyado kung ano yung nangyari, bakit ganon. Siguro pwede yung panoorin yung isang video ko. Nililink ko na lang dyan. Ilalagay ko na lang dyan. If ever, dito or dito. Dito pala. Or dyan. So, yeah. So, siguro ikwento ko na lang pagkatapos. Pagkatapos ng operation. This vlog will tackle about having patience. So, noong naoperahan ako, grabing patience talaga yung in-exert ko para lang mas maging mabilis yung recovery ko, and of course to move on with my life, parang to continue living, ganyan. Basta yung ganun lang naman. So, firstly that I want to share is after my operation, edi transfer na ako doon sa may room ko. So, ganito kasi yan. Ayaw ko kasi talaga pag humihiga or pag natutulog is nakatihaya or yung straight lang ang palagi sa akin nakapaside or nakahiga. So, dahil meron akong anesthesia that time dito sa may likod, ay hindi pwedeng nakapaside, dapat naka-straight body ka lang. And hindi pwedeng pataasan yung headboard. Grabing uncomfort yung naramdaman ko. Tapos, mabilis lang din nawala yung anesthesia. So, mga ilang oras siguro or isang oras. Basta hindi ko alam, basta bumalik lang din talaga kaagad yung sakit na nararamdaman ko. Basta after nung operation, nung dinala na ako sa room, grabe talaga, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Basta uncomfortable. Tapos, dito sa gilid, so dito kasi ako na-operahan sa fallopian tube, so medyo dito sa baba yung tahe is sobrang hapde, makirot siya. So, kailangan ng pain reliever. Pero, yung pain reliever ini-inject sa may swero. Sa swero pa yun Sa swero ba? O, tama. Sa swero. Sa swero ba? Kalimutan ko na kung sa swero ba or direct sa skin. Sobrang sakit niya, guys. Parang mas masakit pa yung painkiller kesa doon sa mismong tahi. Yung parang alam mo yung kahit wag na pong mag-painkiller. Parang ganon. Pero hindi ko naman masabi yun kasi syempre nahihiya rin naman ako. Syempre, mas magaling pa ako sa kanila. Ganon. So, pinabayaan ko lang. Pero sobrang sakit din talaga nun. So, grabe talaga yon. Parang, di naman siguro parang isang beses siguro sa isang araw yon. And then, ang pinakamahirap siguro after mo maoperahan ay yung pagbangon. Kasi pagbangon, tsaka paghiga ulit, pagbalik doon sa bed. Kasi nga, ayaw mo, syempre may mararamdaman kang sakit kapag hindi tama yung pagbangon mo. So, yon. Buti na lang, nakahanap ako kaagad ng technique kung paano bumangon, tapos paano humiga ulit. So, tinataasan ko muna yung headboard, tapos pinapataasan ko yung headboard, tapos magpapaside ako, tapos basta manood ako kung paano sa TikTok or whatsoever, sa lahat ng platforms na pwedeng magka-idea para lang doon. And then, mahirap din, yun nga yung babangon para sa pagpabanyo ka. So, yun, nagpapa-assist ako syempre sa tatay ko doon sa lalagyan ng swero. Tapos, ano pa ba yung mahirap? And then, yung pagkain din, hindi ako naka-adjust kaagad. Pero kumakain naman ako. Pero after 6 hours pa yata,
4 ka kumain after operation. So, kaya medyo pumayat din talaga ako. And then, half rice lang yung kinakain ko kasi hindi ko talaga siya maubos. And then kasi syempre nakahiga lang ako. Tapos ang hirap din matulog talaga sa ospital kasi nga meron pa yung parang 12:00 na, meron pang pupunta na nurse para lang check ka, ganon. Syempre, that's normal naman. That's the usual routine, 'di ba? So, yun, sobrang grabe din yun. Basta mahirap talaga ma-ospital. And then, ano pa ba? Of course, yung financial expenses, malaki rin kasi sa private hospital. Pero, nakakuha naman ng mga financial assistance. And I would like to encourage you na syempre kumuha pa rin kayo ng PhilHealth, although maraming issue ang government ngayon. I would say na natulungan pa rin ako noon kasi over 40,000 pesos din yung nakaltas doon sa expenses namin. Ako yung naghuhulog doon sa PhilHealth. May work naman ako dati, so yon. Pero yung ibang expenses, yung family ko ang nag-shoulder. So, yon. And then, pagka-uwi naman din namin, yun din, grabing hirap din yon dahil yung pagligo, yun siguro yung pinakamahirap na part. Pagligo, tsaka pagbawas, pag-ihi, ganyan. Kasi kailangan talaga extra careful ka sa lahat ng actions mo. Kailangan ko pang pabuhat yung upuan para lang makaligo ng maayos. Tapos dapat hindi mababasa yung tahi. And then, meron palang ginagamit. Sorry maingay yung aso namin kasi nasa labas na yung tatay ko. Hanggat di pa pumapasok yung tatay ko, ay ako titigil. So, meron palang ginagamit na waterproof. So, ililink ko na lang dyan kung ano yung ginamit ko noon para hindi mabasa yung sugat. Kasi may ano din yon, may ano bang tawag dun? May gasa. Gasa ba yung tawag dun? Basta yon. Tapos mailalagay kang parang waterproof na protective something. And lilink ko na lang dyan. And ito pa yung grabe na kinakainisan ko that time kasi nga kailangan ko na yon. Tapos yung unang in-order ko na ganon, yung adhesive, ay mali yung dumating. And buti na lang, na-refund ko rin naman yon. And nalaman ko paano na mag-refund, mag-return at mag-refund. So, grabe din yung experience na yun for me that time kasi sobrang nakakainis talaga. Pero, syempre, kumalma na lang ako and buti na lang dumating yung isa. Ay, wait, kukunin ko pala para makita natin. So, ito yun, guys. Ayan. Tapos, para siyang sticker. So, ayan na nga, ituloy na natin yung pinag-uusapan natin kahapon. Dahil kahapon ay andito kasi si Daddy. So, may pinuntahan lang siya sa bukid. Pero umuwi lang siya. And nag-vlog talaga ako ng ganito talking vlog kapag wala akong kasama dito sa bahay. So, ituloy na natin. And ito pala yung ginamit ko. Ayan, nung naoperahan ako, ito yung ginamit ko na pangtakip doon sa sugat, doon sa tahi. So, syempre merong gasa na kasama. Ano bang tawag doon na? So, of course, bago to, may gasa muna na talagang nakapantakip. And ito siya, hindi ko siya naubos kasi medyo marami pa naman siya. 2 weeks lang naman ako na naglilinis ng sugat. So, ang pinanglilinis ko ay yung betadine, tapos yung sa bulak. So, yun lang for 2 weeks. Tapos, after 2 weeks naman is, okay na siya. Pinatanggal na siya ni Doc. Kasi okay naman na daw siya. Natuyo na. And so, kung gusto nyo rin ng ganito, ililink ko na lang sa description box. Pero yun nga, meron din kasi ako in-order na ganyan. Yung isa na yon is, nakat na siya na ganito. Siguro mas
maikli lang dito ng onte, pero may ano na siya, may gasa na siya doon. Tapos dun sa gitna. Tapos sa gilid niya, yun yung may pandikit, yun yung adhesive. So, yun ang hindi ko alam kung ito ang unang dumating or yun. I think yun. Kasi, actually maganda sana yun. Kaso nga lang, iba yung dumating. Alam niyo kung anong dumating? Band-Aid ang dumating. Nakakaloka. Nakakaloka si seller. Pero syempre, patience nga. Kailangan nating pagpasensyahan yung mga ganong bagay. Kasi hindi naman talaga perfect ang tao. So, pero the time talaga, aminin ko na naiinis ako syempre. Kasi nga kailangan ko na. And then, kailangan ko siyang i-return. So, na-return ko naman siya. Hindi ko pa nga alam kung paano. Tinawagan ko pa yung delivery rider kasi nga, andito pa naman siya around the neighborhood. Cheres! Around dito sa dito sa amin. So, sabi niya, hindi daw pala siya ang hindi daw pala siya ang magre-return. So, ibang rider ang magre-return. So, madali lang naman din pala mag-return. Kaso, ang tagal. Ang tagal din bago nakuha yung Band-Aid na yun, pabalik. Pero at least, na balik ko naman siya and then, na-refund naman siya. So, nag-direct na siya sa Shopee Pay wallet ko. So, yun, buti naman at ganun. So, okay naman siya for me. And maganda rin yung ginamit ko na yan kasi nga hindi naman nagka-infection yung sugat ko. So kahit na minsan may mga doon sa mga edge niya ay hindi madikit, hindi pa rin naman siya naging cause para magka-infection yung sugat ko. So after 2 weeks okay naman na siya. And then sa 2 weeks na yon ay yung pagtulog ko, doon din ako nahirapan na naman. Kasi nga, yung paghiga ko ay kailangan naka-straight. Hindi ko alam kung ganun ba talaga. Pero, parang yun yung thinking ko nung una. And then, 2 weeks na ganun yung paghiga ko na nakatihaya. Di talaga ako sanay sa ganun dahil lagi akong nakadapa or naka-side matulog. So, grabing patience talaga and then hindi rin ako makatulog ng maaga. Syempre that time, gusto ko rin matulog ng maaga kasi wala din naman akong ginagawa. Yung cellphone ko na buong mag-araw ay feeling ko naman enough na yon. Tsaka sumasakit na rin yung ulo ko kaka-cellphone kasi yun nga lang ginagawa ko. So, gusto kong matulog ng maaga. Gusto kong matulog ng maaga pero hindi ako makatulog kasi sobrang dami kong iniisip that time. Like, ang dami kong worries, ganyan. Kasi nag-resign din ako sa work. And then, namimiss ko rin siguro yung mga kaibigan ko sa work, sa office. So, yan, dami ko iniisip, yung mga nagastos, yung kalagayan ko, ganun. So, di ko alam, siguro ganun talaga. Siguro ganun talaga, tapos, siguro din, dahil nga natutulog ako pag hapon. Kasi di ba pag ganun ako pag natutulog ako ng hapon, nahihirapan akong makatulog pag gabi na. So, yun din siguro isang dahilan. Pero wala naman akong magawa. So, ginamit kong opportunity yon para laan ng time para kay Lord. Para makapag-pray, makausap siya, ganyan. Kasi wala naman akong ginagawa and gustong-gusto ko na talagang ding matulog yung mga times na yon. So, yun na yung time kasi matagal na rin talaga na medyo nag-lie low ako. Hindi naman sa church. Sasabihin ko na kulang talaga. Pero, nung mga time ngayon, nung time na yon hanggang ngayon ay okay naman siya kasi nga wala naman akong masyadong ginagawa dito sa bahay. So, yeah. Naging ganon, meron din talagang positive na effect. After 2 weeks, after 2 weeks, nung makauwi ako dito, so, pumunta kami sa clinic kasi follow up. Tinanong ko kung pwede nang magpa-side na matulog. So,
Sabi niya okay naman na daw. So, nung time na yon trinay ko. Tapos nung una, parang hindi ko pa alam kung paano na naman ulit matulog ng nakapaside. 'Di ba? Grabe yung mga changes talaga na nangyari. Parang kinakapa ko pa, ganun. Kung may mararamdaman ba akong masakit. And hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin magawa yung talagang nakadapa talaga. Siguro nakaside, okay na. Sanay na ako ulit sa ganun. And, yun, okay naman na ako ngayon. By the, magti 3 months na rin siguro sa March. Patuloy pa rin naman yung recovery. And, pero ngayon, mas malakas naman na ako. Pero that time, nung 2 weeks ulit na yun, ay, siguro nung first week, ay, medyo nanghihina pa ako. Alam niyo yung feeling, yung katawan ko, yung nagfa-fluctuate siya, parang ngayon okay ako, tapos sa mga susunod na araw ay parang hindi ako okay, parang may something akong hindi magandang nararamdaman, ganun. And then, minsan may gana, minsan naman wala. So, pero na-overcome naman yun, na naging okay naman siya nung mga tumatagal na rin. And, that time, nung hindi na ako umiinom ng antibiotics, nung naubos na yung mga gamot na iniinom ko, ay nagkasakit pa ako. I mean, nagkasipon, tapos nagkaubo. And hanggang ngayon, parang meron pa ring remnants. Parang ganun. Siguro kasi nagre-recover pa lang din yung katawan ko and siguro mahina pa yung immune system ko kaya ganun. And malamig pa sa gabi nung mga time na yun, mga mid-January to February. So yeah, ganun yung nangyari. And then, and then, ang pinaka masakit din siguro is yung aso ko. Kasi may aso ako na iisa na lang. And then, alam niyo yung pinakaunang interaction namin, siguro. Yung, nung nasa labas kasi siya nakatali. So, nung titignan ko siya, nung una, tinatahulan niya pa ako. Alam niyo yung tahol na parang hindi niya kakilala yung, lumalapit sa kanya, parang ganon. So, and then, nung tinawag ko siya, ayun, nakilala niya naman ako. Tapos, yung, alam niya yung tahol niya na nag-shift, nag-transition from di kakilala to yung parang miss na miss ka na niya, parang ganon. So, yun din, ilang weeks din siguro na parang pinipigilan ko yung sarili ko din na lapitan siya kasi nga hindi pwede. Kasi tumatalon siya sa akin and medyo aggressive din talaga siya. Aggressive na in a way na yung aggressive na parang excited siya na makipaglaro. Parang gano'n. Ilang weeks din na kapag titignan ko siya, pupuntahan ko siya sa malayo lang. Tapos, kuha ko ng upuan. Tapos, ayun, magtititigan lang kaming dalawa. Tapos, tatahol siya. Gano'n. Na parang, di niya din naiintindihan yung nangyayari na parang gusto niya nalapitan ko siya pero hindi nga talaga pwede. Pero nung mga nakaraan ding weeks ay tinatry ko na rin hanggang naging okay na rin, naging okay na rin na ngayon ay nalalapitan ko na rin siya na haplos. Tapos ako na rin yung naglilipat sa kanya sa labas tapos dito sa loob. So, hindi ko na lang nagagawa ngayon ay ipasyal siya na dapat yun sana ay araw-araw kong ginagawa sana, pero nag-iingat din talaga ako para walang mangyaring hindi maganda kasi nga medyo aggressive siya, lalo na kapag alam niya na papasyal na, tatakbo siya ng mabilis. So, nakatali kasi siya. So, baka mabigla ako. So, yun ang iniisip ko. Pero siguro sa mga susunod na weeks ay kahit siguro hindi naman araw-araw, siguro maipapasyal ko na siya. Nakakapunta na rin ako ng church doon sa isang church na pinupuntahan ko.
Kasi may church dito sa bahay and may church pa na isang pinupuntahan namin. Nakapunta na rin ako ng bayan sa palengke. And then nakapunta na rin ako sa office nung isang araw. Kaya ko na rin talagang magbiyahe na mag-isa na medyo long distance. Pero ramdam ko pa rin talaga yung pagod. Yung pagod na parang mag-worry ka kasi baka maka-affect siya sa condition mo. Parang ganun. And then, siguro, yung on-site na work ay parang hindi ko pa rin kaya kasi baka pag araw-araw akong nagbiyahe ay medyo hindi ko kayanin. Kasi hindi maganda yung daan dito sa amin, sa katabing barangay namin, hindi maganda yung daan. So, lubak-lubak kasi siya. So, alam niyo naman na yun, sobrang magalaw yung tricycle kapag ganun. So, baka hindi ko lang rin kayanin. And yung isa pa na nagiging patient ako is yung paghahanap ng work. Of course, meron din talagang regret na dapat hindi na lang ako nag-resign, ganyan. Pero, I am still being patient to myself na nangyari na eh. So, wala naman ako magagawa. Siguro, nangyari din yung mga bagay na to kasi may plano si Lord. And, kung titignan natin, lahat naman ng bagay, sa lahat ng kwento ko ay, lahat naman ng bagay ay temporary lang. So, although naranasan ko yung mga ganong bagay na medyo napakahirap and sobrang daming changes, pero si Lord pa rin naman yung nagbibigay ng patience sa akin kahit na wala akong work ngayon and wala akong source of income. Actually, meron naman, pero maliit lang, hindi kayang bumuhay. So, lahat naman ng bagay ay temporary lang. And alam ko na kagaya nung situation na yon na pinagdaanan ko ay napagdaanan ko na. So, meaning, ngayon, meron ng progress, meron ng recovery. So, maasa pa rin naman ako. And I believe din naman, imposible naman hindi ako makahanap ng work, diba? So, syempre, bibigyan tayo niyan ni Lord kung ano ba talaga yung para sa atin. And this time sana ay mas maging wise pa ako, sa mga bagay-bagay. And mas maging malakas pa ako sa pagharap ng mga challenges in life. And I know na bibigyan ako ng Lord ng pangangailangan ko. And kung ano yung will niya, ay ibibigay niya yun sa akin. I just need to be patient enough na kahit yung mindset ko ay nagfa-fluctuate din. Minsan encouraged, minsan hopeful, minsan nadi-discourage, parang nawawalan ng pag-asa, ganun, parang nagda-doubt sa sarili na baka wala na akong mahanap ng work. Pero mahalaga kasi talaga na magkaroon ng strong foundation sa Lord, na magkaroon ng strong relationship sa Lord para yung mga bagay na ganito ay hindi yun yung maging dahilan para mag-dwell ka doon or malugmok ka doon sa situation na yun. So, the Lord will always give us hope. So, in return, or ang kailangan natin gawin is maging patient lang palagi sa mga situation na nangyayari sa buhay natin. Because everything is temporary. And lahat yan magkakaroon ng solusyon. Or kung hindi man, may mga bagay na ibibigay ang Panginoon. Pwede ulit mag-spark ng hope natin. So, huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga tao na nagkaroon din ng same situation like me, or sa mga mas mahihirap pa sigurong situation kaysa sa akin. I am encouraging you today na meron pang pag-asa sa Panginoon, and kailangan nating maging patient palagi. Kailangan nating matutunan na sa bawat pagdaan ng araw, pagdaan ng sitwasyon ay kailangan natin ang Diyos para magkaroon tayo ng patience sa lahat ng sitwasyon, sa mga tao na nakakasalamuhan natin. And of course, magagawa natin yon kapag
deep or malalim yung relationship natin sa Panginoon, and sa Kanya tayo palagi nagfo-focus. So, sa hinaba-haba ng ating napag-usapan for today's video, I hope na you learned something, and I hope na na-encourage ko kayo. And if you are going through something, meron bang pag-asa yan? Magtiwala tayo kay Lord. So, yun lang guys. Thank you very much for watching. If you have something to say, pwede kayong mag-comment. Kung nagustuhan nyo naman tong video na to, pwede kayong mag-like. And if ever na you want to hear or watch yung mga videos na ganito sa mga susunod pang panahon or araw, pwede kayong mag-subscribe. So, yun lang guys. See you on my next video. Bye!